Paalala sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na ang target ay sa abroad, suriing mabuti ang mga job posting, partikular na ang mga makikita sa social media. Ito'y para hindi mauwi sa sakit ng ulo ang inaasam na mas malaking kita. Ngunit paano nga ba natin gagawin yan? Alamin natin sa tulong ni Christian Bascones sa Fake News, itama natin yan. Want to earn while working at home? Experience working abroad with high salary. $20 per hour with no work experience requirement. Ito ang mga matatamis sa salita na matatanggap mula sa mga peking recruiter na nagkakalat na naman ngayon sa social media. Ang modus, makapambiktima ng mga inosenteng Pilipinong nagbabalak o nangangarap mag-abroad. Gaya ng dating OFW na si alias Jane na nakita lamang sa isang Facebook post na mayroong mas malaking offer sa Thailand kaya agad siyang nahikayat. Actually, galing po akong Dubai. From Dubai, na-recruit po ako to Thailand. Bali, nakita ko po siya sa Facebook. Yung sinabi sa akin na magandang offer na mas malaki ang sahod kaysa sa sahod ko sa Dubai. So, ginarap ko na po siya. Hindi niya lubos maisip na ito pala ay isang scam. Tapos, pagdating ko po, Thailand, Bangkok yung pinangako sa akin. Pero nagulat po ako ng may sumundo sa akin na van na napunta ako sa Myanmar. Pagdating ko po sa Myanmar, doon ko po nalaman na iba rin po yung trabaho na pinangako nila sa akin na as customer service po. Pero pagdating po, love scam. Stress na stress. Tapos hindi ko yung trabaho. Pagdating ko po talaga yun, 1 week pa lang po nagsabi na uuwi ako. Umabot na sa higit 70,000 mga fake job postings ang ipinatanggal ng Department of Migrant Workers o DMW sa social media sa tulong ng Meta at TikTok Philippines. Ang modus operandi nito ay online lahat, no? Meron silang matatanggap na offer through Telegram o kaya sa kanilang Messenger o may mga posting sa Facebook halimbawa o sa TikTok. Target ng mga peking recruiters ay madalas high school graduates at mga aktibo sa social media. Tayo sa DMW, mahigpit ang ating mga engagement at collaboration sa iba't ibang ahensya tulad ng sa Meta para sa Facebook. Marami na tayong ni-request for takedowns dyan. Meron tayong online surveillance na ginagawa 24/7 at lahat na nakikita natin na nag-o-offer ng mga fake job offerings dito sa mga lugar na ito. Tine-take down natin. Target ng mga nagpapanggap na recruiter ang makakuha ng pera sa mga biktima. Ang sasabihin, magbayad kayo ng ganitong placement fee katulad ng aming pinasara kahapon, no? Sinisingil ng 50,000. Ang trabaho ay either factory worker, construction worker, or agricultural worker, no? Pagkatapos 50,000 ng placement fee, nababayaran mo kasama na lahat ng gastos sa visa at saka sa airfare ng ticket mo, palipat, no? Pero pagdating mo doon, wala palang trabaho. Aminado ang mga lehitimong recruitment agency, maging sila ay biktima ng mga nagsusulputang mga dumming agency na fake ang recruitment gamit ang kanilang pangalan. Through online po. Itong DMW, makikita po doon yung mga license number. Kumbaga kinakopy po nila yung mga other information po. Payo ng DMW para makaiwas sa fake recruitment, huwag magtiwala sa mga online job offerings. Ang mga OFWs ay may tuturing nating mga bayani, kaya dapat hindi sila niyayari. Katuwang po ninyo ang Department of Migrant Workers para palaganapin po lahat ng aming programa para sa proteksyon ng ating mga OFWs at fake news, itama po natin. Fake news, itama natin yan. Fake news, tama natin yan. Ako si Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.